Yo, bago ang lahat. Kung titingnan mo ang current core ng Golden State, hindi na ito basta-basta team lang. Nandyan si Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, Kristaps Porzingis, Al Horford. Kung babasahin mo pa lang yung lineup, parang all-star team na agad. Si Curry kahit tumatanda na, isa pa rin sa pinakadelikadong scorer sa NBA. Isang maling depensa lang pwede ka agad tambakan ng tres. Si Jimmy Butler naman kilala sa pagiging clutch, playoff performer, leader, fighter. Si Draymond kahit maraming issue sa court, siya pa rin ang puso ng depensa at playmaking ng team. Tapos biglang idagdag mo si Kristaps Porzingis, isang 7'3 na kayang mag-shoot sa labas, mag-block at umiskor sa loob. Biglang naging kumpleto ang Warriors. Hindi lang basta big man si Porzingis. Ito yung klase ng center na marunong mag-spacing, kayang tumira ng tres, may rim protection, kayang gumawa ng sariling tira. Sa totoo lang, siya ang klase ng player na matagal nang hinahanap ng Warriors. Isa sa pinaka-importanting tanong, mag-fit ba si Porzingis kay Curry? Ang sagot, oo. Dahil si Porzingis hindi siya yung tipo na kailangan hawak palagi ang bola. Marunong siyang maglaro off-ball, marunong siyang mag-spot up. At ito ang perfect para sa sistema ng Warriors. Sa Golden State, mabilis ang galaw ng bola, maraming cuts, maraming screens, maraming off-ball movement. At si Porzingis, kayang sabayan yon. Mas lalo pang ang lalawak ang floor para kay Curry. Ito ang reality. Si Curry, tumatanda na. Si Butler, injury prone. Si Porzingis, history ng injuries. Si Draymond, physical ang laro. Kung healthy sila, championship contender agad. Pero kapag may nawala kahit isa lang sa core, biglang babagsak ang chances nila. Ito ang pinaka-importante. Ang Warriors, hindi sila pang regular season lang. Playoff team sila at sa playoffs, mabagal ang pace, mas physical, mas strategic at dito papasok si Porzingis. Dati kasi kapag nahihirapan sa scoring ang Warriors, wala silang go-to big man sa loob. Ngayon meron na. Pwede post up si Porzingis, pick and pop, inside scoring. May plan B na sila. May mga usap-usap na ginagamit lang si Porzingis bilang malaking pyesa para sa mas malaking plano. Posible na panandalian lang siya, trade asset siya, pang-attract ng isa pang superstar. Pero kahit ano pa mangyari, sa ngayon, mas malakas ang Warriors kumpara last season. Kung ikaw ay kalaban ng Warriors ngayon, mapapaisip ka, sino babantayan mo? Curry, Butler, Porzingis? Hindi mo pwedeng bantayan lahat. At ito ang sign ng isang super team, yung kahit sino sa lima pwedeng mag-take over sa game. Para sa akin, ito ang honest opinion. Hindi pa sila sure na super team, pero nasa daan na sila pabalik. Kapag nag-click ang chemistry, kapag nanatiling healthy, kapag naging consistent si Porzingis, posibleng bumalik ang Warriors sa pagiging pinakakinatatakutang team sa NBA. At kapag nangyari iyon, baka hindi lang playoffs ang target nila, championship na ulit. Ano sa tingin nyo mga tol? Super team na ba ulit ang Warriors? O kulang pa sila ng isang superstar? Comment nyo sa baba ang opinion nyo. Peace out! At kung gusto nyo pa ng more NBA updates, trade news at analysis, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell.